Ayan, what's up, dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Dagdag manlalaro nga po para sa Gilas Pilipinas. Ayon po mismo yan kay Boss Al Francis Chua, ang bagong program director ng Gilas Pilipinas. RJ Abarientos at iba pang rookie sa PBA agad na gumawa po ng epekto para sa kanilang mga kupunan sa 49 season ng PBA. Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi po ng video ito. Bilang bagong program director ng Gilas Pilipinas, maghahanap na si Boss Al Francis Chua ng mga potensyal na players na maaaring magpalakas ng ating pambansang kupunan. Ito man daw po ay pansamantala or pangmatagalan. Pero ang kasalukuyang nasa pool ay mananatiling buo. Sinabi nga po ni Chua na hindi niya inaalis ang pagdaragdag ng mga players sa kupunan, pero limited lamang ito sa iilan para sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad nga po ng magkakaroon ng injuries. Si Boss Al Francis Chua kamakailan lang ay pinangalanan bilang Gilas Pilipinas Team Manager ng Men's and Youth Team ng ating pong pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas. At ang magdagdag nga daw po ng manlalaro ay maaari ding pamalit sa kasalukuyang batch dahil kung ang iilan sa kanila ay magdesisyon na hindi na po maglaro sa ating pambansang kupunan ay may mahuhugot. Ito pong ating coach. Narito po si Al Francis Chua sa ulat ni Ruben Tirado ng spin.ph. Long term naman sa Gilas, nag-uusap kami ni Coach Tim. Yung mga ibang magkakaedad na, kailangan may nakaredy na tayo. Hindi pwedeng yung hihintayin natin na hindi na naglalakad. Ayon po mismo yan kay Boss Al Francis Chua. Sa ngayon, ang Gilas Pilipinas sa pamumuno ni Coach Tim Cone ay mayroon pong 15 manlalaro. Una na nga po dyan, ito pong ating naturalized player na si Justin Brownlee from Barangay Ginebra, San Miguel. Scotty Thompson, also from Barangay Ginebra, San Miguel. Japet Aguilar, also from Barangay Ginebra, San Miguel. Jamie Malonzo from Barangay Ginebra, San Miguel. CJ Perez from San Miguel Birmen. Junmar Pajardo from San Miguel Birmen. Calvin Optana from Tokentex Tropang Giga. Dwight Ramos, Kai Soto, and AJ Edu, mga Japan B-League boys. Carl Tamayo from KBL or Korean Basketball League. Kevin Kiambao and Mason Amos mula naman po sa Lasal. At etong si Chris Newsom from Meralco Bolts at Angelo Kwame na isa pa po nating naturalized player. Narito pa po ang mga dagdag na pahayag ni Boss Al Francis Chua sa ulat pa din po yan ni Ruben Tirado ng spin.ph. Maghahanap na rin kami ng pamalit. Yung ibang bata, okay pa tayo. But we have to have a buffer. Katulad noon si Scotty na injury. Ngayon si Edu, kailangan may pamalit. Kumbaga, ang sinasabi ko sa mga meeting namin, kailangan meron tayong spare tire. Lagi, pag butas, palit agad tayo. Siguro, mga 2 or 3, ganun lang. Tama po si Boss Al Francis Chua sa kanya pong pananaw para dito sa ating Gilas Pilipinas. May punto po siya doon. Dapat talaga magdagdag. Pero dapat, pag may window or competition, dapat din kasama etong mga idadagdag sa training camp para kabisado nila ang sistema. Para pag anytime na kinailangan talaga sila, alam nila ang sistema. Yan ang ating pong aabangan mga shooters, no? Dito sa ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas. Sino-sino nga ba ang madadagdag para sa ating pambansang kupunan? Alam naman natin si Boss Al Francis Chua. Talagang pag nagpalakas ito ng kupunan, alam natin solidong lineup ang ipaparada ng Gilas Pilipinas. Ito pag-usapan naman po natin. Ito pong nakikita natin sa pagbubukas ng 49 season ng PBA. Ito pong mga rookie. Nakita naman natin sa pagbubukas nga po ng 49 season ng PBA ng Governor's Cup. May mga rookie na nagpakita agad ng epekto sa kanila pong mga kupunan. At masasabi natin, etong mga rookie ito, talaga namang nagpakita ng gilas. At eto nga pong number 1 overall pick lamang ng Converge Fiberxers na si Justin Baltasar ang hindi pa lang po nakapaglaro dahil tinatapos pa nga po niya ang kanyang kontrata sa MPBL sa Pampanga. Pero this coming December,
talagang makikita at masisilayan na natin maglaro etong number 1 overall pick ng Converge 5Rxers na si Justin Baltazar. At makakasama pa niya dyan ang isa pang sensational rookie na si Jordan Headings. At yan ang titingnan natin. Titingnan ng marami yan kung ano ang magiging impact nila sa kupunan ng Converge 5Rxers. Sa nakaraan nga pong PBA Governors Cup, nang ibabaw dyan ang number 3 overall pick ng Barangay Ginebra San Miguel na si RJ Avarientos. Kasi nga, siya yung nakapasok ang kupunan sa PBA Governors Cup Finals. Pero maganda din naman na naging performance ng number 2 overall pick ng Blackwater Bossing na si Cedric Berryfield. Dahil nag-average, eto pong si Cedric Berryfield ng 18.9 point per game, 4.2 assists per game. Pero dahil nga nakapasok etong si RJ Avarientos sa PBA Governors Cup Finals, angat siya dito kahit na lamang sa puntos, ito pong si Cedric Berryfield. Dahil nakita natin, ito pong mga average ni RJ Avarientos na 12.76 points per game, 3.04 assists per game, 2.64 rebound per game, at meron pa siyang isang laro na kumamada siya ng 31 points sa laban nga po ng champion na Talk and Text Tropang Kiga. Sa ngayon, kung Rookie of the Year ang pag-uusapan, lamang etong dalawang ito, si RJ Avarientos at si Cedric Berryfield sa number 1 overall pick na si Justin Baltazar. So sa tingin ko, sa tingin niyo, sino nga ba ang pwedeng manalo dito, mga shooters, pagdating sa Rookie of the Year? Kung sa tingin niyo, makakabawi pa ba ito naman si Justin Baltazar at makakahabol pa ba? Dahil naunahan na nga po siya ng dalawa. At nakikita naman natin na nagkaroon talaga ng impact itong mga rookie ito sa kanilang kupunan. Ang tanong na lang dito, magkakaroon din ba na malaking impact etong si Justin Baltazar dito sa kanyang kupunan na Converge 5Rxers? Yan po yung ating alamin ng mga shooters kapag naglaro na etong si Justin Baltazar. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Pero again, bago po natin tapusin ang ating pong video, shoutout po kina